Hi everyone! Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po kayo ngayon. And welcome sa La Luna Tarot. So, ngayong gabi, ang topic natin for tonight is healing messages from departed loved ones. So, kung kayo po ay may mga departed loved ones na nag-a-ask ng messages or ng kahit sign lang kung kamusta na si loved one ninyo na namayapa, ano ba yung mga bagay na hindi niya nasabi sa inyo nung umalis siya, nung nawala siya, ano yung mga messages na gusto niyang sabihin sa inyo. And titingnan din natin kung sino ba tong loved ones na to. So, meron tayong 2 pile. Pile number 1 and then pile number 2. So, pumili po kayo. May advice ko po is mag-meditate po muna kayo kung anong card yung sa tingin po ninyo is merong messages doon. Yung loved ones ninyo para sa inyo. Okay? So, pile 1 and pile number 2. Okay. Kung nakapili na po kayo ng card niyo, so, go na tayo kay pile number 1. Again, ang pile po natin is composed of tarot deck, messages from our departed loved ones, your departed loved ones, and guide kung ano ba, or advice kung ano yung advice para sa inyo. Okay. Pile number 1. Ano yung healing messages mo from your departed loved ones? And sino ba tong departed loved ones na to? First card is 3 of Pentacles. Okay. So, meron ako agad nakita dito. Pwedeng kapatid mo ito, itong departed loved ones mo na ito. Siblings. Okay. Meron din akong nakita na katrabaho, naka-work, nakasama sa trabaho. It could be male or female, itong loved ones na to. Pero malakas ditong nakikita ko is kapatid na babae or lalaki. Pwede rin kaibigan. Itong person na to, itong loved one mo na to. Nakakabanding mo siya palagi. Or meron akong nakukuha na nakakasama mo siya palagi. Nakakatulong mo sa mga gawaing bahay. Pwedeng older brother mo ito o older brother o mas matanda sa to. And then ang age nito is hindi pa siya katandaan. Siguro meron akong narinig na nasa 40s, nasa 30s, 30 up. Pwede rin 25 years old.
Hindi pa ganon katanda tong person na to. Pwedeng kuya mo to. Second card is Queen of Pentacles. Maaari talagang mas may edad tong person na to kaysa sa'yo. Itong departed loved ones mo na to, pile number 1. Pwede rin, yung iba sa inyo, pwedeng nanay nyo to, mother, tiyahin, or elder female person sa family ninyo. Pwede rin grandmother. Ano to eh, ito yung klase ng person na old soul siya or lagi siya nagbibigay ng advice. Siya yung nilalapitan ninyo when it comes sa mga advices, or siya yung malakas nga sa akin yung nakikita ko na it could be your mother or your elder sister, older brother. Itong person na to. Third card, the Hangman. Yung iba sa inyo, nakikita ko na na female person talaga to. Itong sumakabilang buhay na loved ones nyo na to, pile number 1. Meron akong nakikita dito na gusto nyong may iba sa inyo dito, meron akong nakikita na gusto nyong kumonek doon sa person na yon. Tinitingan nyo kasi to kumbaga parang tinitingala nyo siya. Or siya yung parang, sabihin na nating sinasaligan ninyo. Mataas ang tingin nyo dito sa person na to. Iginagalang nyo siya. Kaya meron akong nakikita dito na nung nawala tong person na to, sobra kayong parang, alam mo yung napilay talaga ng sobra. Talagang sobra kayong ang laki ng impact nung pagkawala niya sa buhay ninyo. Pile number 1. The Magician. Yung iba sa inyo, may nakikita ko dito na nagpapahula pa para malaman kung kamusta na ba tong loved one na to, kung okay lang ba siya. Kasi siguro hindi to nakapagpaalam sa inyo. Hindi to sabi or nakapagbilin. It could be lumalapit kayo sa mga tarot reader din, nagpapahula nga, nagpapareading, para malaman ninyo kung kamusta na ba tong person na to.
Alam niyo, meron din ako nakikita dito na siguro itong person na to is healer din siya. Or, yun nga malakas sa akin yung nakikita ko na maalaga tong person na to. Maalaga, siya yung higher nga kuya, ate, or nanay. Nirerespeto nyo siya. Siguro yung mga pumili ng pile number 1, kayo yung youngest siblings, or mas bata ka doon sa departed loved ones mo na yun. Meron ako nakikita din dito na gusto nyo makipag-communicate Lagi nyo naiisip tong person na to. Kasi nami-miss ninyo yung bondings. Naaalala nyo palagi yung mga times na magkatulong kayo or magkasama kayo. Meron din akong nakikita na yung person na to, yung departed loved ones nyo, pile number 1, is taong simbahan din. Or mahilig mag-pray. Religyosa. Ano rin siya, mapagkawang gawa. Mahilig tumulong. Mahilig tumulong sa mga tao. Especially sa pamilya. Okay, last card for Eight of Swords. May nararamdaman ako dito na kung sino man yung mga pumili ng pile number 1. Sobra kayong devastated nung nawala tong person na to Nagwa-wonder ka kasi talaga kung kamusta na ba siya. Siguro nga kasi hindi kayo nakapag-usap nitong person na to, pile number 1. Piring ang mga mata ninyo. Hindi nyo siya nakita siguro bago mawala ito. Pwedeng earth sign. Itong person ng inyong departed loved ones, pile number 1. Pwedeng air sign or water sign. Meron din ako ditong narinig na sana ako na lang, parang ganon. Or minsan naisip ninyo na bakit hindi ako, parang ganon. Or bakit siya pa. May depressed din ako nakikita dito. Malakas sa akin na yung mga pumili ng pile number 1 is female. Okay, female. Siguro hindi nyo na napapanaginipan to.
Kasi talaga nakikita ko na gusto niyo siyang makausap by tarot reading, nagpapahula kayo, o gusto niyo siyang mapanaginipan. Nagpe-pray kayo na sana mapanaginipan niyo siya, nagdarasal kayo na sana makausap niyo. Okay, so go na tayo sa messages itong person na to, pile number 1. Ano yung mga gusto niyang sabihin sa'yo? Healing messages. Okay, about sa pagkawala niya. Okay, for your first message, pile number 1. My death was painless. Please don't worry or hold on to guilt. Alam mo, nakikita ko talaga. Hindi ko alam kung nasabi ko kanina ha. Siguro itong person na to, may sakit siya. Or yun yung dahilan kung bakit siya nawala. Or siguro, meron kayong hindi nasabi dito sa person na to. Hindi kayo nakapagpaalam or hindi niyo siya nabigyan ng time. Hindi siya nabibisita palagi. Meron akong narinig na sana inilaan nyo yung time ninyo sa kanya. Siguro yung iba sa inyo dito busy sa trabaho. Wala kayong magawa. Wala kayong magawa para dun sa person na yun, sa loved one nyo na yun. Marami kang regrets, pile number 1. Nakikita ko yung iba sa inyo dito, may mga regrets. Siguro hindi nyo man lang to nasabihan ng I love you, or hindi nyo man lang siya nasabihan kung gaano nyo siya kamahal. Kasi pa pwede siguro yung iba sa inyo dito, hindi showy, or may mga ganun kasing klaseng tao, yung hindi kayang maglambing, or parang para sa kanila para sa kanila ang OA kapag nagdadrama or naglalambing. Nag-aalala nga kayo kasi dito sa person na to. Kasi siguro nga baka may karamdaman siya nung pumanaw siya. Siguro yung iba sa inyo dito, hindi niyo natulungan na magpagamot tong person na to. Or wala nga kayong nagawa para dito sa person na to. Kaya feeling ninyo, kung meron kayong nagawa, di sana buhay pa siya siguro, or I don't know ha. Yun yung kasi nakikita ko. Basta may guilty ka na feeling sa pagkawala nitong person na to. Meron din ako nakuhang messages dito na huwag kang mag-guilt. Huwag kang mag-hold on doon sa guilt feeling na yon, kasi wala na siyang nararamdaman na pain. Kung bago siya mawala or yung nabubuhay pa tong person na to is sobra-sobra yung nararamdaman niyang sakit, kasi siguro nga kasi meron siyang sakit na iniinda or meron siyang matagal ng sakit na nilalabanan. Ang sabi niya, huwag ka raw mag-worry kasi okay na daw siya. Siguro ayaw din itong person na to na nag-aalala ka pa or nag-iisip ka pa, ini-stress mo yung sarili mo. Gusto niya, patawarin mo yung sarili mo. Kasabay nung pagkawala niya. Okay, pile number 1. Okay, ang iyong second messages ng iyong departed loved ones na gusto niyang marinig mo. I am not dead. So, ang nakukuha ko dito, I am not dead. Isipin mo yung mga magagandang memories na meron kayo or natatandaan mo
naaalala mo nung magkasama pa kayo or nung nabubuhay pa siya. Para hindi ka ma-stress, hindi ka ma-depress. Huwag ka ring mag-obsess or huwag ka ring ma-obsess, kakapahula siguro, kakaano ng readings or kakaisip kung kamusta na siya. Kasi nga, sabi niya, painless na siya. Hindi siya nahirapan nung namatay siya. So, yung iba dito siguro, biglaan yung pagkawala or pagkamatay nung loved one ninyo. Gusto niyang malaman ninyo na painless or no pain siyang naramdaman nung nawala siya or nung binawian siya ng buhay. Okay? Kasi siguro nga kasi nag-aalala kayo na baka nahirapan pa siya or kamusta na ba siya? Kamusta siya bago siya nawalan or binawian ng buhay? Meron din ako nakikita dito na malaya na siya. Malaya ngayon. Kasi nga siguro kung dati hindi siya nakakalakad or hindi siya nakakakilos, malaya na siya, like a bird. Nung nawala siya. Okay? So, depende naman to, pile number 1, kung ano yung pinapaniwalaan ninyo, kung ano ba yung, alam nyo yun, ano ba yung, kasi, no judgment ako dito, so kung ano yung religion ninyo, kung ano yung pinapaniwalaan ninyo, so, hindi ko kayo pipilitin na, marinig kung ano man yung mga messages, pero ito kasi yung sinasabi at nakukuha ko sa reading. Okay? So your third message is, diba? I feel healthy and happy. So pile number 1, malakas sa akin na nakikita ko, siguro tong person na to or yung departed loved ones mo is may sakit to. Ito yung reason siguro kung bakit siya nawala or namatay. Okay? Siguro, matagal na tong nahihirapang kumilos, hindi nakakakilos, hindi niya na nagagawa yung gusto niyang gawin siguro nung nabubuhay siya. Kasi nga siguro nga nagkasakit siya, hindi siya makapamasyal, hindi siya, alam mo yon, limited yung galaw niya siguro bago siya mawala. Ngayon gusto niyang sabihin sa'yo na happy and healthy siya doon sa heaven. Okay? Free as a bird. Okay? So, pang-apat na card, I am sorry, please forgive me. So, unang-una meron ako nakita dito na siguro hindi siya nakapagpaalam sa inyo, pile number 1. Hindi niya siguro sinabi sa inyo or meron ako nakuha dito na siguro hindi kayo okay nung nawala tong person na to or nung namatay siya. O pwedeng nagkatampuhan kayo nitong loved one na to. So nakukuha ko. Pwedeng hindi ka siguro nakapag-sorry sa kanya kaya ka may guilt na nararamdaman. O kaya siya, siguro marami siyang pagkukulang sa'yo, hindi siya sorry. Or ikaw, marami kang pagkukulang sa kanya. Take what's resonate, pile number 1. So, ang gusto niyang sabihin, sorry daw, please forgive me. So, pwedeng ikaw to, pile number 1, yung nagsasorry sa kanya, or pwedeng siya, yung departed loved ones mo, yung nagsasorry sa'yo. Okay? So, para sa pang-5 cards mo, I am with the rest of the family. Alam mo, pile number 1, may tingling sensation sa akin. Meron ako nararamdaman. Huwag ka mag-alala. Okay?
huwag kang mag-worry pile number 1 kasi kung iniisip mo na nag-iisa siya nung namatay siya or nag-iisa siya, wala siyang kasama, or kamusta siya, sino ba ang kasama niya, nasaan na siya ngayon, huwag ka daw mag-alala kasi kasama daw niya yung mga nauna niyo ng departed loved ones din sa heaven. Okay? Kasama niya daw yung rest of the family. So, yung mga ancestor ninyo, mga lolo or lola, siguro kasama niya doon. Or kung meron kayong departed loved ones na nauna na, okay? So, wag kang mag-alala pile number 1 kasi kasama niya. Happy siya doon and healthy, walang sakit, nakakakilos, malayang nakakapunta kung saan. At wag mo daw isipin na yung paraan kung paano siya namatay, wag mo daw isipin yung way or kung ano man yung sitwasyon ninyo bago siya namatay. Ang isipin mo yung mga happy memories ninyo, nung nabubuhay pa siya, nung magkasama pa kayo, nung nagtutulungan kayo, nagbabanding kayo, yun daw ang isipin mo. At wag ka daw ma-obsess or ma-stress or makaramdam ng guilt dahil sa pagkawala niya. Okay? Pile number 1. So, meron kang one card na advice para sa relationship, sa love, or sa career. So, ito yung advice nyo overall. So, pwedeng ito yung advice ng departed loved ones ninyo or advice lang ng cards para sa sitwasyon mo na pinagdadaanan, pile number 1. So, Blackie. Loyalty will be richly rewarded. Money can't buy happiness. Unless you pay someone to scratch your head, you can take it with you. So, why not leave it to your cat? Okay. Okay? So, by the way, itong advice pala na to, pile number 1, is from our Cat Guru deck. Okay, so pwedeng meron kayong itim na pusa. Ha? Meron kayong alagang pusa na kulay itim. Ako kasi meron akong alagang pusa eh. Okay. So, sabi daw dito, kung ano yung nakikita ko dito sa may advice sa inyo, money can't buy happiness. Siguro, overall nakikita ko sa career or may nakikita ko dito pile number 1. Yung pera daw or yung money is hindi mo daw to madadala. You can take it with you. Diba? Resonate siya. So, hindi mo siya madadala sa hukay. Pile number 1. So, kung alam mo kasi meron talaga ako nakikita dito ha. So, resonated pa rin to. Itong person na departed loved ones mo, charitable to eh. Tumutulong to. Itong person na to. Hindi to madamot. Itong Queen of Pentacles na to, nakikita ko na ito yung sumasalamin sa kanya sa card. So, siguro itong person na to na namayapa is it's either maipon or may pera siya. Pero, sa kabila nun, kahit na marami siyang pera, hindi niya ipinagdamot yon. Okay? Or po pwedeng vice versa. Siguro maraming pera tong person na to. Tapos, nagkasakit siya. Nagkasakit siya. Pero kahit na may pera siya, walang nagawa yung pera para mapagaling kung ano man yung karamdaman na meron siya. So, yun ang nakukuha ko na money can't buy happiness. Okay? You can take it with you. So, why not leave it? So, paano ko ba i-explain to? Siguro, ikaw, pile number 1, po pwedeng, basta ang overall na nakikita ko dito is, maging mapagbigay ka, pile number 1, or wag kang masyadong magpaka-subsob sa trabaho kasi mahalaga pa rin ang health.
O pwedeng ganun yung messages sa'yo ng departed loved ones mo. Huwag kang masyadong maging workaholic. Huwag kang masyadong nag-iisip na yung napapagod or hindi na nagpapahinga para lang sa pera. Kasi hindi mo yun madadala or walang magagawa ang pera kapag halimbawang nagkasakit ka. Pile number 1. Siguro yun din yung gustong sabihin sa'yo ng departed loved ones mo, na mas priority nyo pa rin yung health ninyo. Pile number 1. So, wag nyong pababayaan yung kalusugan ninyo. Okay? Huwag kayong masyadong loyal sa trabaho. Ano pa ba yung nakikita ko dito? Okay, so nakikita ko na lang kung ano man yung guilt, ano man yung nararamdaman ninyong yung regrets ngayon. Leave it na, ha? Pile number 1. So, let go na. Huwag na kayong mag-alala dito sa departed loved ones na to, na mahal ninyo dahil okay na siya. Okay? And then, huwag nyo pababayaan yung kalusugan nyo, pile number 1. Okay? So, pile number 1, ito yung healing messages ninyo para sa inyong departed loved ones. So, takes what's resonate na lang kung meron kayong nakuhang message dito. Okay? So, go na ako kay pile number 2. Thank you so much, pile number 1. So, click and subscribe na lang sa mga hindi pa po nagsusubscribe. Okay? Pile number 1, bye! Hi, pile number 2. So, kung ang napili mo is pile number 2, so ito yung healing messages para sa inyo, galing sa mga departed loved ones ninyo, okay? So, tingnan natin kung sinong loved ones mo ang may message sa'yo. Pile number 2. The Wheel. Meron ako dito nakikita, pile number 2, na pwedeng tong person na to malayo sa inyo. Ha? Pwedeng female person, and then pile number 2 pwedeng female person ka. 7 of Cups. So, pwedeng water sign yung departed loved ones mo. Pile number 2. Pwedeng air sign. Gemini, Aquarius, Libra, Scorpio, Cancer, and Pisces. Pwede rin male person to, yung namayapa na, pile number 2. So, tingnan pa natin. 10 of Swords. Malakas dito ang air sign, pile number 2. So, pwedeng air sign yung namayapan yung loved ones or kayo, pile number 2. So, take what's resonate. Meron ako nakikita dito na madami sa inyo na pumili ng pile number 2 is hindi pa nakaka-move on sa pagkawala nung loved one nyo na yun.
sobra kayong nasaktan sa pagkawala nitong person na to, pile number 2. Bakit meron ako nakikita dito, pile number 2, na yung iba sa inyo parang going na sa... okay. So, pwedeng tong pile number 2, yung loved ones na to na namayapa is, meron akong nakita na pwedeng nag-suicide to, ha. So sorry. So, may nakita akong ganon. Depressed siya. Nag-suicide. Yun yung dahilan kung bakit siya namayapa or na naging departed. Yun yung ikinamatay niya. Pwedeng nalunod. Meron din ako ditong nakita na pwedeng nalunod. Or meron ako nakitang nahulog. Pile number 2 pwedeng best friend mo tong person na to, tong namayapa na loved ones mo. Best friend, kaibigan, father figure, nakababatang kapatid na lalaki. Sobra nyo itong naaalala. So, iniisip nyo to palagi. May nakita din ako dito na hanggang ngayon, iniiyakan pa tong person na to. Pile number 2. Naaalala ninyo, marami kayong memories, nagpa-flashback sa inyo palagi kung ano yung nangyari, pinagdaanan ninyo sa buhay. Kung pwedeng kababata nyo to, pile number 2. Kababata, kaibigan. Kung pwedeng bata rin tong namayapa na to. Meron iba sa inyo, ang mga nasa edad dito, isa sa 2 or 3 to 4 years old. Nakikita kong gano'n. Boy. Batang lalaki. Pwedeng parents yung nakikinig ngayon, and then anak niya na lalaki, yung namayapa, na loved ones na yun. Pwedeng ate nyo. Pwedeng tita. Sorry. Meron din ako dito nakikita na may nakita akong drummer. I don't know, ha. Malapit sa inyo tong person na to, pile number 2. Kung sino man yung person na to na namayapa na. Pwedeng tatay nyo to na yung namayapa na loved one. Father or lolo. Five of Wands. Pwedeng fire sign. Itong person na to. Meron din ako nakita dito na yung iba sa inyo. Meron ako talaga nakita dito, may nahulog dito eh. May nahulog. Meron ako nakita na kaya namatay itong loved ones na to is nahulog sa puno. Or namatay sa sunog. Sorry, ha.
Mhm. Nahulog sa building, nahulog sa bundok, or sa aksidente. Meron din ako nakita dito po pwedeng firefighter tong person na to, musician. Mhm. Karamihan na nakikita ko dito, pwedeng pilot din tong person na to, ha? May nakita kong nasa dagat or nasa himpapawid. Pwede rin nasa ibang bansa. Karamihan ng pumili ng pile number 2, yung reason kaya nawala or namatay itong person na kung sino man yung makaka-channel natin na message is parang naano siya, na depressed, namatay suicidally or sa aksidente or basta hindi sinasadya. Okay, so tingnan natin ano yung mga healing messages niya para sa inyo na mga pumili ng pile number 2. Para sa first card mo, remember me by the happy memories we created. So, sa happy ng loved ones ninyo, meron ako talaga nakita dito, pwedeng parent nyo to, itong loved ones nyo na to. Pwedeng nanay or tatay, take what's resonate. Pwedeng anak yung mga nanonood ngayon. Or pwedeng anak ninyo to. Okay? Itong departed person na to. Sabi niya, remember mo daw siya sa mga happy memories ninyong dalawa. Happy memories ninyo. So, pwedeng tinitingnan mo yung mga picture pa rin niya, pile number 2. Marami kayong mga pictures together na magkasama, pile number 2. Lagi mong nire-reminisce yung alaala ninyo. Tinitingnan mo yung mga pictures. Marami kayong mga marami siyang naiwan na pictures. Karamihan sa inyo nakikita ko pile number 2 is anak ninyo to. Or parents. Parents to. Itong departed. It is beautiful where I am. Meron ako dito na siguro meron sa inyo or siguro itong person na to mahilig sa sunflower. May nakita ko mahilig sa flowers. Sabi niya, maganda daw doon kung saan man daw siya nandoon. Meron din ako nakukuha, pile number 2, kung malungkot ka or halimbawa, gusto mong magkaroon ng connection sa kanya, punta ka sa nature or punta ka sa mataas na lugar or basta sa nature nga, sa may mapuno. Tapos, kausapin mo lang siya doon. Meron din ako dito nakita, pwedeng nalunod tong person na to, pile number 2.
Siguro mahilig tong mag-swimming or mahilig kang mag-swimming, pile number 2. Maganda daw doon kung saan daw siya nandoon. Pile number 2. So, kung madami daw flowers, basta alam mo yung, basta maganda, parang paraiso siya. Yun ang sabi niya, pile number 2, kung saan man siya nandoon. So, po pwedeng ang bata pa to, yung namayapa na to, pile number 2. Po pwedeng anak mo siya, po pwedeng mother or tatay. Now, I have no pain. Meron talaga ako ditong nakikita na may mahilig dito sa flowers. And meron din ako nakikita dito, pile number 2, na kapag ka dinadalaw mo siya, always ka daw nagdadala ng flowers sa kanya. Wala na raw siyang pain na nararamdaman, pile number 2. So, sabi ko nga po, pwedeng may karamdaman din to na nawala, or siguro nga na-aksidente siya, or may nangyari sa kanyang hindi maganda. May nakikita ko dito na umiiyak ngayon, or lahat naman tayo, syempre kapag nawalan ng mahal sa buhay, still grieving pa din. So, meron ako nakikitang gano'n. Meron ako ditong nakita na may mahilig sa color yellow. Sunflower. Then, malakas kong nakikita. And, meron sa inyo na somehow may memories ng sunset. Siguro parehas nyo, merong times na nakapanood kayo parehas, magkasama ng sunset. Or siguro, ikaw pile number 2, mahilig kang manood ng sunset, tas naaalala mo siya, kinakausap mo siya. Kapag nanonood ka ng sunset, feeling mo, nakaka-connect ka sa kanya. I am surrounded by loving animals. Siguro ito tingnan niyo yung fourth card. Siguro, meron tong alagang hayop, pile number 2. Mahilig siya sa hayop. Mahilig tong person na to, itong departed loved ones na to, sa animals. Marami siyang pets. So, kung meron man siyang mga departed pets na rin, marami daw, kasama daw niya doon. Nakakalaro. Pwedeng anak nyo nga to na maliit, and then mahilig siya sa aso. So, meron siya mga kalaro daw doon sa heaven. May nakita talaga ako na na pwedeng bata pa tong nawala na to, or karamihan sa inyo, pile number 2, is anak nyo to, then parents kayo tong nawala. Okay, last card messages. I am so much better now. So, kung kanina sunset, yung iba naman sa inyo, rainbow. Okay? So, siguro, pile number 2, lagi ka nakakita ng rainbow. And siguro, isa sa sign yan na na lagi mo nakikita, pile number 2, is rainbow. I am so much better now. So, kung meron mga parents pa rin dito na nag-grieve, pile number 2, kung meron pa rin mga magulang or mga anak na nag-grieve pa din sa pagkawala nitong departed loved ones ninyo, wag na kayo mag-alala, kasi nasa mabuting kalagayan na raw siya. Wala na raw siyang sakit na nararamdaman. May mga kasama daw siya doon, yung mga alaga niyang hayop, or may mga pet siyang kasama doon sa heaven. And napakaganda daw doon kung saan lugar nandoon siya. Lagi mo lang daw siyang alalahanin yung mga happy memories na magkasama kayo, nagtatawanan kayo.
Then, kung gusto mo siya maalala, or every time na may makikita kang rainbow or sunset, ibig sabihin nun, siya yun. Sign yun. Siya yun, pile number 2. Ibig sabihin nun, ginagabayan ka pa rin niya. Ginaguide ka pa rin niya, pile number 2. Okay, so meron kang 1 messages, pile number 1, 1 card for our Cat Guru Oracle deck. So, advice to, pwedeng advice to nung person na departed loved ones mo, or advice to overall ng cards para sa sitwasyon mo, pile number 2. So, tingnan natin. Dream. Fortune and an endless supply of fish favors the brave. Explore the world fearlessly. Always put your best paw forward. Meron ako nakikita dito, pile number 2 ha. Meron sa inyo siguro nung nawala tong person na to, hindi ka na naging masaya. Or may pinagbago sa'yo. Or simply, ang advice ng card para sa'yo, pile number 2, so maging brave ka daw. Maging matapang ka. Kahit nawala na tong person na to, tatagan mo daw yung kalooban mo. Huwag ka daw matakot na mag-explore. Yun ang sabi. Yun ang advice sa'yo, pile number 2. Huwag kang matakot mag-explore. So, kung itong person na to is pwedeng kapatid mo nga, or pwedeng asawa mo, or pwedeng anak mo nga, sabi nung card, or sabi nung advice, sabi nung departed loved one, so huwag ka matakot. Okay? Siguro, lagi ka pa rin niyang binabantayan. Lagi lang siya nandiyan sa alam mo, meron ako nakikita, siguro tong person na to, matapang to. Matapang tong person na sumakabilang buhay na to, kung father man to. Meron ako nakikita talaga dito na pwedeng seaman din siya. Ayan na, meron ako nakitang pwedeng seafarer, tong person na tong nawala, na mayapa. Mahilig maglakbay, mahilig din sa adventure, mahilig magpunta sa mga magagandang lugar. And last message na nakikita ko dito, huwag ka daw matakot, pile number 2, harapin kung ano pa yung mga darating sa buhay mo, kasi nandyan lang daw siya sa tabi mo. Lagi daw siyang nakabantay sa'yo. So, kung marami kang option ngayon, or meron ka mang gustong gawin, or meron kang pinagpipilian na choices ngayon, pile number 2, huwag ka daw matakot na mag-take risk. Huwag ka daw matakot na sumugal or lumaban sa buhay, pile number 2. Huwag ka daw matakot na mamili or harapin ang darating pang araw, pile number 2, kahit nag-iisa ka man, or kahit nawala na raw tong person na to. Huwag ka matakot mag-explore. Huwag ka matakot mag-risk. Okay? Pwedeng kapag ka nag-risk ka, or meron kang hinihingi na sign, pile number 2, siguro lagi mong kinakausap tong person na to, or lagi ka nagpipray, nabigyan ka ng sign, kasi siguro may pinagpipilian ka ngayon, or meron kang kailangan pagdesisyonan. So, yun yung advice sa'yo. Okay? Huwag kang matakot. Sumugal.
Kasi nakasuporta siya sa'yo. Itong departed loved ones mo. Huwag kang matakot mag-let go. So, huwag kang matakot na i-let go siya. Kasi hindi naman ibig sabihin na nile-let go mo yung thoughts mo sa kanya is kinalimutan mo na siya. Pile number 2. Okay? Okay, so yun yung healing messages, love messages ng iyong departed loved ones para sa'yo, pile number 2. So, sana nag-resonate sa inyo. And then, kahit papano, sana gumaan ng inyong kalooban sa mga may pinagdadaanan pa rin ngayon dahil sa pagkawala nitong person na to. So, maraming salamat, pile number 2, sa panunood. I hope nag-resonate sa inyo. So, maraming salamat. Papaalam na ako. Thank you for watching. Subscribe kayo sa ating channel para lumaki pa ang ating community. Pile number 2. Bye!